Mga ka-confess, alam niyo ba yung pakiramdam na para kang naglalakad sa talahiban habang may hawak na mitsa? Alam mong anumang oras ay pwede kang masunog, pero mas pinipili mo pa ring humakbang? Minsan, ang hinahanap nating kalinga ay wala sa mga taong itinakda para sa atin, kundi naroon sa mga taong bawal at hindi pwede. Nakakatakot, nakakalito, pero aminin natin, may kakaibang sipa ang tamis na ninanakaw lang sa gitna ng dilim. Handa na ba kayong makinig sa isang kwentong puno ng pagsisisi, pero puno rin ng init na mahirap kalimutan? Mga ka-confess, bago natin simulan ang wild at nakakapanabik na kwento ngayong araw, nais ko muna kayong imbitahan na mag-subscribe sa YouTube channel ng Tagalog Wild Confession. Dito, hatid namin ang maiinit, mabibigat, at makabuluhang mga kwentong siguradong tatama sa damdamin. Paalala lang po, ang lahat ng kwentong maririnig ninyo ay pawang katang-isip lamang at ginawa para magbigay aliw at aral. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao o pangyayari ay hindi sinasadya. At ngayon, mga ka-confess, ihanda nyo na ang sarili ninyo dahil isa na namang nakakaintriga at kapanapanabik na Tagalog Wild Confession ang inyong mapapakinggan. Simulan na natin. Dear Ate J, itago mo na lamang ako sa pangalang Lian. Lumaki ako sa isang simpleng bayan sa Baler, Aurora, kung saan ang tanging ingay na naririnig ko tuwing umaga ay ang hampas ng alon at ang sigawan ng mga mangingisda sa pampang. Masaya ang pamilya namin, o yun ang akala ko. Bunso ako sa dalawang magkapatid. Ang kuya ko, si Rodante, ay ang itinuturing na golden boy ng aming mga magulang na sina Mang Celso at Aling Zeni. Si Kuya Rodante ay masipag, matalino at laging maaasahan. Kaya naman nang makatapos siya ng pag-aaral at makakuha ng magandang trabaho bilang civil engineer sa lungsod ng San Fernando, Pampanga, halos magdiwang ang buong barangay namin. Pero ang pinaka-highlight ng buhay ni Kuya ay nangiuwi niya ang babaeng papakasalan niya, si Sabel. Si Sabel ay taga-Vigan, Ilocos Sur. Maputi, chinita, at may boses na kasing lambot ng bulak. Noong una ko siyang makita, humanga ako sa kanya. Para siyang anghel na napadpad sa gitna ng magaspang naming buhay. Pero sa kabila ng ganda niya, may lungkot sa kanyang mga mata na tanging ako lang yata ang nakakapansin. Matapos ang kasal nila sa lumang simbahan sa Baler, nagdesisyon si Kuya Rodante na kumuha ng isang townhouse sa Tarlac City para mas malapit sa kanyang mga proyekto. Dahil magsisimula na rin ako ng kolehiyo noon at doon din ang napili kong universidad, inalok ako ni Kuya na sa kanila na tumira. Lian, para hindi ka na mahirapan sa dorm, at para may kasama rin si Sabel kapag wala ako. Alam mo namang madalas akong nasa site? Sabi ni Kuya habang nag-e-empake kami. Hindi ako tumanggi. Sino ba naman ako para tumanggi sa libreng tirahan at masarap na pagkain? Noong una, naging maayos ang lahat. Ang bahay nila sa Tarlac ay tahimik, moderno, at laging amoy lavender dahil mahilig si Sabel sa mga scented candles. Nagsimula ang lahat sa mga simpleng gabi. Dahil engineer si Kuya, madalas siyang ma-assign sa malalayong probinsya tulad ng Nueva Vizcaya o kaya naman ay sa Bataan. Minsan, umaabot ng 1 linggo bago siya makauwi. Sa mga panahong iyon, kaming dalawa lang ni Sabel ang naiiwan sa bahay. Isang gabi, umuwi akong basang-basa dahil sa biglaang buhos ng ulan sa labas ng campus. Pagpasok ko sa pinto, bumungad sa akin si Sabel na nakasuot ng manipis na pantulog na silk, kulay cream. Nagluluto siya ng hapunan. Naku Lian, bakit nagpaulan ka? Maligo ka agad, baka lagnatin ka. Nag-aalalang sabi niya habang mabilis na kumuha ng tuwalya at lumapit sa akin. Okay lang po Ate Sabel, malapit lang naman yung sakayan. Sagot ko habang nanginginig. Hinawakan niya ang balikat ko para balutin ako ng tuwalya. Sa sobrang lapit niya, naamoy ko ang bango ng kanyang buhok, amoy vanilla at strawberry.
Nagtama ang aming mga paningin. Doon ko naramdaman ang unang kuryente. Isang uri ng kuryente na hindi ko dapat nararamdaman para sa asawa ng kapatid ko. Salamat, bulong ko. Ngumiti siya ng tipid. Bilisan mo na. Nagluto ako ng paborito mong sinigang na hipon. Sabayan mo ako. Ayaw kong kumain mag-isa. Pag-akyat ko sa kwarto, hindi mawala sa isip ko ang haplos ng kamay niya sa balikat ko. Masuyong masuyo. Yung atensyong ibinibigay niya sa akin, yun yung atensyong hindi ko nakuha kay Mang Celso na laging busy sa bukid. O kay Kuya Rodante na laging seryoso sa buhay. Habang kumakain kami ng gabing iyon, naging malalim ang usapan. Nalaman kong hindi pala ganoon kadali ang buhay may asawa. Alam mo, Lian, minsan pakiramdam ko, dekorasyon lang ako sa buhay ni Rodante. Sabi niya habang pinaglalaruan ang kutsara sa kanyang plato. Lagi siyang wala. Kapag nandito naman siya, laging pagod, laging tulog. Minsan, nakakalimutan na niyang may kausap siya. Hinawakan ko ang kamay niya sa ibabaw ng mesa. Hindi ko alam kung bakit ko ginawa yon, pero parang kusa lang gumalaw ang katawan ko. Nandito naman ako, Ate Isabel. Hindi kita pababayaan. Tumingin siya sa akin. Mahaba ang titig. May kung anong nagbabago sa hangin sa loob ng dining room na yon sa Tarlac. Ang simpleng ate at ading na turingan, unti-unting nababahira ng isang bagay na mas malalim, mas mainit at mas mapanganib. Lumipas ang mga linggo, mas dumalas ang pag-alis ni Kuya Rodante. Isang beses, nagpadala siya ng mensahe na kailangan niyang manatili sa subik ng 2 linggo para sa isang emergency inspection. Doon na nagsimulang maging mas komportable kami sa isa't isa. Nagsimula sa panonood ng pelikula sa sofa habang magkadikit ang aming mga hita, hanggang sa pag-inom ng kaunting wine tuwing Sabado ng gabi habang nagkukwentuhan tungkol sa aming mga pangarap. Lian, bakit ang bait mo sa akin? Tanong niya isang gabi habang nakasandal ang ulo niya sa balikat ko. Kasi deserve mong tratuhin ng tama, Sabel. Sagot ko, nang hindi namamalayang tinanggal ko na ang salitang ate sa pangalan niya. Humarap siya sa akin. Ang liwanag ng buwan na nanggagaling sa bintana ay tumatama sa kanyang mukha. Sa puntong iyon, parang tumigil ang mundo. Nakalimutan ko ang baler, nakalimutan ko ang mga magulang ko, at higit sa lahat, nakalimutan kong kapatid ko si Rodante. Inabot niya ang pisngi ko. Mali ito, di ba? Bulong niya. Pero ang mga mata niya ay nagsasabing huwag akong huminto. Mali ang lahat ng ito. Pero bakit parang ito lang ang nararamdaman kong tama ngayon? Tugon ko sa pagitan ng mabilis na paghinga. At doon, sa gitna ng katahimikan ng gabi sa Tarlac, nagsimulang gumuho ang bakod na naghihiwalay sa amin. Isang halik ang nagsilbing simula ng apoy na alam naming pareho na mahihirapan kaming apulahin. Ang halik na yon ay hindi lang basta paglapat ng mga labi, para itong pagsabog ng lahat ng emosyong kinimkim namin sa loob ng mahabang panahon. Ramdam ko ang panginginig ng mga kamay ni Isabel habang nakakapit sa suot kong t-shirt, tila natatakot na baka sa isang kisap mata ay magising kami sa realidad. Pero sa gabing iyon, ang realidad ay malayo sa aming isipan. Ang tanging totoo lang ay ang init ng kanyang hininga at ang bilis ng tibok ng puso ko na parang gustong kumawala sa aking dibdib. Lian, kailangan nating tumigil. Bulong niya sa gitna ng aming paglalapit. Pero salungat ang kanyang ginagawa dahil mas lalo niyang isiniksik ang kanyang sarili sa akin. Sabel, ayaw kong tumigil. Sagot ko ng may determinasyong hindi ko akalaing nasa akin pala. Dinala namin ang bawat haplos sa loob ng kanyang silid. Ang silid na dapat ay para sa kanila ni Kuya Rodante. Doon, sa ilalim ng malamig na buga ng aircon at sa gitna ng aming mga paghingal, tila naglaho ang anino ni Kuya. Ang bawat sulok ng kwartong yon na dati ay saksi sa kalungkutan ni Isabel ay napuno ng bawat ungol at bulong na puno ng pagnanasa. Sa bawat dampi ng balat namin, unti-unting nabubura ang mga batas ng moralidad na itinuro sa amin sa probinsya. Kinabukasan, nagising akong mabigat ang pakiramdam. Hindi dahil sa pagsisisi,
kundi dahil sa takot. Nakita ko si Isabel na nakatayo sa may bintana, nakatingin sa labas, habang suot ang kanyang silk robe. Mukha siyang estatwa na gawa sa porselana. Maganda, pero parang anumang oras ay mababasag. Uuwi si Rodante mamayang gabi. Bungad niya sa akin ng hindi lilingon. Nag-chat siya kaninang madaling araw habang tulog ka pa. Bigla akong napaupo sa kama. Ang kaba na nawala kagabi ay bumalik ng mas matindi. Anong gagawin natin? Humarap siya sa akin at doon ko nakita ang bakas ng luha sa kanyang mga pisngi. Gaya ng dati, Lian, magpapanggap tayo. Magpapanggap tayong walang nangyari. Magpapanggap tayong magkapatid lang kayo at magbayaw lang tayo. Kaya mo ba yun? Hindi ako nakasagot agad. Paano ko babalikan ng dati? Paano ko titingnan si Kuya Rodante sa mga mata habang alam ko kung paano humalik ang asawa niya? Paano ko matatanggap ang mga pasalubong niya mula sa Subic o Bataan nang hindi nandidiri sa sarili ko? Dumating ang gabi at kasabay nito ang tunog ng makina ng sasakyan ni Kuya sa labas ng gate. Agad kaming nagkanya-kanya ng pwesto. Si Isabel ay nasa kusina, naghahanda ng espesyal na hapunan. Adobong manok na may itlog, ang paborito ni Kuya. Ako naman ay kunwaring nakatutok sa aking laptop. Nagpapanggap na gumagawa ng school project. "Oh, Lian! Isabel! I'm home!" Masayang sigaw ni Kuya Rodante pagpasok ng pinto. Bitbit niya ang mga supot ng pasalubong, mga sikat na kakanin mula sa Pampanga at mga t-shirt para sa akin. Niyakap niya si Isabel mula sa likod at hinalikan sa pisngi. Napansin ko ang bahagyang paninigas ng katawan ni Isabel, pero mabilis din siyang nakabawi at ngumiti. "Nakakapagod ba ang biyahe? Sige na, mag-shower ka na muna para makakakain na tayo." Sige. Lian, kumusta ang pag-aaral? Balita ko may exam kayo sa Lunes, ah? Baling sa akin ni Kuya habang tinatapik ang balikat ko. Ang kamay na yon na laging tumataguyod sa pamilya namin ay parang nagbabaga sa balat ko. "Okay lang po, Kuya. Medyo mahirap, pero kaya naman." Habang kumakain kami, ang bawat subo ko ay parang may kasamang tinik. Nakikita ko kung paano asikasuhin ni Isabel si Kuya. Siya ang naglalagay ng kanin, siya ang nag-aabot ng tubig. Pero sa tuwing magtatama ang paningin namin ni Isabel, sa ibabaw ng mesa, may lihim na mensaheng tanging kami lang ang nakakaalam. Isang mensahe na nagsasabing hindi na kami ang dating kami. Lumipas ang ilang araw na puno ng tensyon. Sinubukan kong umiwas. Pumupunta ako sa library sa Tarlac State University kahit wala naman akong gagawin para lang hindi ko sila makitang magkasama. Pero isang hapon, umuwi akong mas maaga dahil walang pasok ang huling prof namin. Pagpasok ko sa bahay, narinig ko ang malakas na boses mula sa itaas. Nag-aaway sila. "Ano ba ang problema, Isabel? Ilang araw ka nang malamig sa akin. Pag-uwi ko galing sa site, akala ko sasalubungin mo ako ng maayos. Pero para kang laging wala sa sarili." Sigaw ni Kuya Rodante. "Pagod lang ako, Rodante. Hindi mo ba naiintindihan yon? Lagi kang wala at kapag nandito ka, puro trabaho pa rin ang iniisip mo." Sagot naman ni Isabel na halatang umiiyak na. "Nagtatrabaho ako para sa atin, para sa kinabukasan natin, para makabili tayo ng sariling bahay sa Bulacan o kaya sa Manila. Ano pa ba ang kulang? Hindi pera ang kailangan ko, Rodante. Atensyon, ramdam, buhay." Narinig ko ang malakas na pagsara ng pinto ng kwarto nila. Maya-maya, lumabas si Kuya Rodante, bitbit ang susi ng kotse niya. Dire-diretso siyang bumaba, hindi man lang ako napansin sa sala, at mabilis na pinaandar ang sasakyan paalis. Marahil ay pupunta sa bar o kaya ay kila Mang Hoven, ang kaibigan niyang engineer din na nakatira malapit sa amin sa San Vicente. Naiwan ang katahimikan sa loob ng bahay, maliban sa mahinang hikbi na nanggagaling sa itaas. Umakyat ako, hindi ko napigilan ang sarili ko. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng kwarto nila. Nakita ko si Isabel na nakaupo sa sahig, nakasandal sa gilid ng kama at nakatakip ang mukha
sa kanyang mga tuhod. Lumapit ako at lumuhod sa harap niya. Sabel, iniangat niya ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay mugto at puno ng sakit. Nang makita niya ako, bigla siyang yumakap ng mahigpit. Hindi ko na kaya, Lian. Hindi ko na kayang magpanggap na okay lang ang lahat. Nasasaktan ako. Nandito ako. Sabi ko sa'yo, hindi kita pababayaan. Bulong ko habang hinahaplos ang kanyang likod. Pero sa pagkakataong yon, ang comfort na ibinibigay ko ay mabilis na napalitan ng ibang uri ng pakiramdam. Ang init ng kanyang katawan laban sa akin, ang amoy ng kanyang luha na humahalo sa kanyang pabango, at ang galit na nararamdaman ko para sa kapatid ko dahil sa pagpapabaya sa kanya. Lahat yun ay naghalo-halo. Hinawakan ko ang kanyang baba at iniharap ang kanyang mukha sa akin. Mahal kita, Sabel. Kahit mali, mahal kita. Hindi siya sumagot sa salita. Sa halip, hinila niya ako pababa para sa isa pang halik na mas mapusok at mas desperado kaysa noong una. Sa gabing iyon, habang wala si Kuya Rodante at naghahanap ng katahimikan sa kung saan, kinuha namin ang bawat pagkakataon na parang wala nang bukas. Ang aming lihim na relasyon ay nagpatuloy sa ilalim ng ilong ni Kuya. Nagagawa naming magkita sa mga hotel sa Dagupan o kaya ay mamasyal sa mga liblib na beach sa Zambales tuwing sasabihin niyang bibisita siya sa kanyang mga magulang sa Vigan. Ang bawat sandali ay parang nakaw na yaman, masarap, pero laging may kaakibat na takot. Hanggang sa isang araw, habang nasa kalagitnaan kami ng pagkikita sa isang maliit na resort sa Urdaneta, Pangasinan, nakatanggap si Sabel ng tawag mula sa kanyang mga magulang sa Vigan. "Hello, Ma. Bakit po?" "Ano? Saan dinala si Rodante?" Namutla si Sabel at halos mabitawan ang kanyang cellphone. Tumingin siya sa akin nang may nanlilisik na mga mata na puno ng takot at pagkabigla. Si Rodante, naaksidente ang sasakyan niya sa Cagayan Valley Road. Critical siya ngayon sa ospital. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa narinig ko. Nagmamadali kaming bumalik ng Tarlac para kumuha ng gamit at dumiretso sa ospital sa Santiago City, Isabela, kung saan dinala si Kuya Rodante. Sa buong biyahe, walang nagsasalita sa amin ni Sabel. Ang tanging naririnig ko lang ay ang hikbi niya at ang mabilis na tibok ng puso ko. Pakiramdam ko, bawat kilometrong tinatahak namin ay hatid ng karma para sa aming dalawa. Pagdating sa ospital, sinalubong kami ni Mang Celso at Aling Zeni na hagulgol na ang iyak. Si Kuya Rodante ay nasa ICU, maraming tubo sa katawan at ayon sa doktor ay nagtamo ng matinding pinsala sa ulo dahil sa banggaan sa Diadi, Nueva Vizcaya. Habang nakatingin ako sa kapatid ko sa likod ng salamin ng ICU, gumuho ang mundo ko. Naalala ko ang lahat, ang paghihirap niya para sa amin, ang pag-aalaga niya sa akin mula pagkabata, at ang katotohanan habang nakikipaglaban siya para sa pangarap namin, ako naman ay unti-unting ninanakaw ang asawa niya. Isang linggong nanatili sa kritikal na kondisyon si Kuya bago siya tuluyang binawian ng buhay. Ang burol niya sa baler, ang pinakamahirap na bahagi ng buhay ko. Nakikita ko si Sabel na humahagulgol sa harap ng kabaong at hindi ko alam kung ang iyak ba niya ay para sa pagkawala ng asawa o para sa bigat ng kasalanang dala-dala naming dalawa. Sa bawat pakikiramay ng mga taga-Aurora, pakiramdam ko ay sinusunog ang kaluluwa ko. Matapos ang libing, nagpasya si Sabel na bumalik sa Vigan para doon na muna manirahan kasama ang kanyang mga magulang na sina Mang Berting at Aling Cora. Sinubukan ko siyang kausapin bago siya umalis sa likod ng aming lumang bahay malapit sa Dalampasigan. "Sabel, paano na tayo?" tanong ko habang nakatingin sa malawak na dagat. Tumingin siya sa akin pero wala na ang init na dati kong nakikita. Ang tanging naroon ay ang matinding pagod at pagsisisi. "Lian, kailangan na nating itigil ito. Bawat tingin ko sa'yo, nakikita ko si Rodante. Bawat haplos mo, naaalala ko ang pagtataksil natin sa kanya. Hindi tayo magiging masaya
kung ang pundasyon natin ay ang bangkay ng sarili mong kapatid. Simula noon, hindi na kami nagkita pa. Nagpatuloy ako sa pag-aaral sa Tarlac pero lumipat ako ng tinitirhan. Ang townhouse na saksi sa aming init ay ibinenta na rin para pambayad sa mga naiwang utang at gastusin sa ospital. Hanggang ngayon, tuwing gabi, naririnig ko pa rin ang boses ni Kuya Rodante na tinatawag ang pangalan ko at ang bangon ni Isabel na tila laso na nananatili sa aking alaala. Natagpuan ko ang init sa piling niya, pero ang init na yun din ang tumupok sa lahat ng mahalaga sa buhay ko. At yan ang kwento ni Lian. Mga ka-confess, at yan na nagtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Isang paalala na ang bawat desisyon natin ay may kaakibat na pananagutan at minsan ang panandali ang ligaya ay may katumbas na panghabang buhay na pagsisisi. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at sa pagbabahagi ng inyong oras sa amin hanggang sa susunod nating kwentong Tagalog Wild Confession. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe dito sa ating YouTube channel ng Tagalog Wild Confession at i-hit ang notification bell para laging updated sa mga bago nating uploads. I-follow niyo na rin po ang aming Facebook page na Tagalog Wild Confession para sa mas marami pang mga kwento at updates. Kung mayroon din kayong sariling kwento na nais ibahagi, huwag mag-atubiling mag-message sa amin. Hanggang sa muli, mga ka-confess, keep safe at laging tandaan, bawat confession ay may aral na hatid.